Hello, good morning everyone, good morning sa inyong lahat dyan. Pagpasensyahan niya yan ang boses ko guys, medyo kurog kasi hindi pa ako naka-recover sa nangyari sa amin last 2 weeks. Ayan no, dito nga pala ako sa aking halaman kasi hindi ko na naasikaso. Hindi ko na siya napansin na ganito na pala, kinakain na ng uod. Hindi ko na talaga siya napansin guys. Kasi ang daming problema no. Yung iniiwasan nating problema, hindi talaga yan siya pwede iwasan. Kasi darating at darating talagang mga pagsubok sa buhay. Share ko lang mga kakariyang ang aking karanasan ngayong month na ito. Share ko lang sa inyo kasi ang sobrang hirap. Sobrang hirap ng aking pinagdadaanan at parang hanggang ngayon di ko pa matanggap. Di ko pa siya matanggap kasi hindi namin inaasahan mga kakariyang kasi last 2 weeks ayun, nakita nyo naman yung upload ko, yung kapatid kong lalaki namatay siya. Last year nagkasakit siya pero di namin alam, binalikan pala ng sakit. Yun ang di ko matanggap kasi kahit anak niya at asawa niya yung kinakasama niya, hindi man lang nagsabi sa amin na Kariyang, yung kapatid mo binalikan ng sakit niya. At sana kung nagsabi sila sa amin, natulungan din namin hanggat maaga pa. Pinastop namin ng trabaho niya. Ayun. Para tulong-tulungan na lang kaming magkakapatid para sa kanya. Para maano lang talaga siya. Yun no. Sorry guys. Hindi ko alam kung paano explain sa inyo no. Kasi sobra pa talagang sakit. Hindi ko pa maiwasan mag-iyak. Kasi, ayun nga, yung asawa niya din hindi man lang napansin, na binalikan na yung partner niya ng sakit. Hindi nagsabi sa amin, ganun. Tsaka, isa pa din na yung hindi namin natanggap kasi, yung hindi ko kasi matanggap kasi yung balita din sa amin kasi construction worker siya, then may tinatrabaho silang bahay, then pagtawag sa amin, pagbalita sa amin on the spot kasi daw nag-work siya nung araw na yun, then ang balita dumating sa amin, nahulog daw siya no. Nahulog or di namin alam or gikulata ba, yung binugbog ng mga kasamahan. Dami kaming mga tanong na hindi masagot. Ayan, dami kaming tanong na hindi masagot mga kakariyang. Ayan, pinasa Diyos na lang namin ang lahat. Kung totoo man na talaga siya, yung binalikan siya ng sakit. Kung totoo man na binalikan siya ng sakit niya, hindi niya kami pinahirapan. Hindi kami niya pinahirapan, patay talaga siya agad. Kung totoo man yun, yung inatake siya, yun talaga, on the spot, patay siya. Pero kung nahulog man siya sa building, or gikulata siya, yung binugbog, pinasa Diyos na lang namin ang lahat. May awa ang Panginoon, siya ang nakakita kung ano man talaga ang nangyari. Yun. Sakit no? Pero, laban lang tayo. Kasi tayo yung buhay, sila patay na. Alangan na magsasama din tayo, di ba? Di naman yun pwede. Yun. Pinasa Diyos na lang namin ang lahat, mga kakariyang. Total, siya yung may alam kung ano talaga ang nangyari sa kapatid ko. Siya ang may alam, taas ang may alam, mga kakariyang, kung ano talaga nangyari sa kapatid ko. Kung totoo man na inatake siya, then
On the spot, patay siya. Tanggap namin yun mga guys. Kasi hindi niya kami pinahirapan, hindi niya kami pinahirapan. Ewan ko kung anong tawag dun. Nanginginig yung kamay ko guys. Nanginginig yung kamay ko kasi hindi ko pa talaga matanggap. Ayun no. Then pagka parang walang nangyari lang sa amin. Seconds lang. Tumawag yung sister ko na babae. Sabi niya, ate, si kuya andun sa ospital. Seconds lang. 5 seconds. Chat na naman siya, ate, si kuya patay na. Yung ganon, yung hindi mo maintindihan kung anong gagawin mo. Yeah. Sorry. Sorry guys. Yung ganun, yung hindi mo maintindihan kung anong gagawin mo. Tsaka, sorry. Yung hindi mo maintindihan, mga kakariyang, kung anong gagawin mo. Kasi biglaan Bigla talaga siya. Biglang mga pangyayari na hindi inaasahan. Nanginginig pa yung kamay ko. Ayan. Yun. At saka, yun, pagka mga 6:30 ata yun, nabalitaan, nag-chat yung kapatid ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yun, hindi ko talaga alam. Yun, kinuha ng husband ko yung sasakyan namin doon sa kabilang bahay kasi doon nakapark sa hipag ko. Agad-agad mga karyang, umuwi ako ng Digos. Hindi ko na alam, yung papaliparin na namin yung sasakyan para makarating lang talaga ako doon. Yun, pero pagdating ko mga kakaryang, hindi ko tiningnan yung kapatid ko kasi hindi ko patanggap. Kasi ako yung panganay, then may pangalawa pa akong sister, then pangatlo siya. Kami talaga tatlo yung nagsama. Mula pagka maliliit. Kung ano man yung pinagdadaanan namin sa maliliit pa kami. Yan. Sobrang saya namin noon yung mga bata pa kami. Kaya ang dami kong alaala sa kanya. Kaya hirap tanggapin. Yung iba magsabing, ganun. Hindi nyo kasi naranasan at saka hindi kayong namatayan ng biglaan. Para sa akin, mas mabuti pa yung pinagsasakripisyuhan mo, inalagaan mo habang nagkasakit siya. Kasi masasabi mong, pagod na talaga, masasabi mong, Lord, kunin mo na lang siya, papahingain mo na lang siya. Ang pinakamasakit yung nalalaman mo patay na, wala man lang masabi sa iyo, hindi ka man lang nagsakripisyo, yung ganun. At saka nagtawag ka, okay naman. Pag magtawag ka, okay, walang problema. Ayun pala, nagkasakit. Yun talaga yung pinaka yung masakit talaga. Nanginginig talaga yung kamay ko, guys. Sorry at umiyak ako dito sa inyo. Di ko lang talaga di ko maiwasan pag yung kapatid ko na yung pinag-aanuhan. Yung kapatid ko na yung pinag-uusapan. Naiyak talaga ako. Kahit ako lang mag-isa, guys. Pag naalala ko yung mga namin, hindi ko talaga mapigilan, lumuluha talaga yung mata ko. Kasi kami yung dalawang magkakapatid.
Away bati kami noon, away bati. Then pag wala yan siyang trabaho, Sunday, kami yan dalawa nagtitilibabad. Oo, kami yan dalawa nagtitilibabad, nag-uusap kung anong buhay-buhay, mga ganyan. At saka lahat ng mga kapatid ko, mga kariyang, mahal ko. Yan. Love ko talaga sila lahat. Sino ba namang kapatid na hindi nagmamahal sa mga kapatid niya, diba? Lalo na niya, pag siya yung panganay, alam niya talaga kung ano yung pinagdadaanan. Siya mauna masasaktan. Kasi, kumbaga, yung mama at papa, at saka yung panganay, parang siya yung pangalawang nanay at tatay ng mga kapatid niya, mga bunsong kapatid niya. Kasi pag umalis yung nanay at tatay mo, ikaw yung nag-aalaga ng mga kapatid mo, ikaw nagpapakain, ikaw nagbabantay, ganun ba? Kaya, hirap. At saka hindi ko inaasahan na mawawalan kami ng isa ngayong taon na to. Ayan. Sobrang sakit. Ayan, sobra talagang sakit. Pero kakayanin. Ayan. Tsaka may dalawa siyang mga anak na iwan. Puro babae lahat. Ayan. Sobra talagang sakit pag naalala ko. Sobrang talagang sakit. Mamiss ko pa siya hanggang ngayon. Na mga ano namin, yung mga tawagan namin, yung number niya dito sa akin, siya talaga nakafunbok. Pag tumatawag siya sa akin, ate, wala kami bigas, ganun yan siya. Te, na ako'y tuyo nimo. Ako na naman, ano na naman, yung ganun ba? Sana pod, yung ganun ba? Ano na naman? Ti, wala may makaon. Yung ti, wala kami makain ngayon. Wala kami sa ingin. Siya nga, ha, grabe. Sabi kong ganun, ha, grabe. Bisan pagkaon, wala. Nakaganyan ako. Kahit pagkain, wala. Grabe naman kayo dyan. Ganyan. Kasi ate yan sila lahat sa akin. Ate. Ayan, si ate yan sila. Yan ganun, makasabi sa ate, ganito. Yung gagawin ko naman kasi may pinsan ako doon. Sabihin ko, punta kayo doon sa kay ate. Mag-send lang ako doon. Kunin mo doon. Ayun, padalan ko yan ng kahit 500, pambili na lang ng bigas ngayong araw na to. Ayun, masaya na yan siya. Kung mga ganyan ba. Then masarap din sa pakiramdam na nakatulong ka. Ayan. Yan mga kakayang. Yun yung karanasan ko ngayong month na to. Sobrang hirap, sobrang sakit. Grabe. Hindi ko inaasahan ngayong taon na to na mawalan kami ng isa. Ayan, sobrang sakit talaga. Ayan, sobrang sakit pero bahala na si Lord, siya na ang bahala. Then sa mga anak niya, tulong-tulungan na lang kami magkakapatid kung sino yung may pera, kung sino yung may income, magbibigay sa dalawang anak ng kapatid ko, yang ganun. Tutulungan na lang kami, kawawa din. Grade 6 at grade 3 yung bunso. Yung panganay ng kapatid ko is grade 6. Graduating ngayong taon na to. Then, yung bunso is grade 3. Babae lahat. Mga bait din. Mababait din sila. Yung panganay, kamukha talaga ng kapatid kong lalaki. Kaso babae siya. Yun. Aga nyo pa ako pinaiyak. Kahit naman hindi ako naka-camera, pag naisip ko siya, naiyak talaga ako. Umaga pa, pag naisip ko siya, umiiyak na ako. Pag naalala ko yung mga namin, iyak na yan ako, yung mga ganyan.
Kaya nga, grabe, grabe, sobrang hirap, sobrang sakit. Pero kakayanin. Andyan pa naman mama namin, tsaka marami pa naman akong mga kapatid. Alam na yan ng kapatid kong lalaki. Alam na yan niya. Yung masakit lang na hindi ko siya natawagan. Nagtawag ako sa kanya. Parang ganito, nagtawag ako, asawa niya nakasagot. Sa mga 4 na araw, 4 na araw, yun, pagkagabi nun, wala na siya. Biglaan. Hindi siya nagpahirap sa amin. Hindi siya nagpahirap talaga. Yun lang ang ano ko sa kanya. Hindi niya kami pinahirapan. Sa hospital, wala din kaming binayaran. Kasi pagdating doon, patay na siya. Then ganun. Wala talaga. Yun lang yung burol niya, at saka yung kabaong niya. Sa papa ko, yung kabaong, mumurahin lang. Pero yung sa kapatid ko, mga kakariyang, talaga. Nag-aaway pa nga kami doon sa yung nagulo-gulo. Ewan ko ba. Oo. Sa awa ng Panginoon, nakaraos din. Tulong-tulungan kami magkakapatid. Ayan. Yung mga pinsan ko, mga auntie, uncle, nagtutulong-tulungan kasi emergency, biglaan. Buti, andyan sila lahat. Andyan sila lahat. Nagsusuporta sa amin. Side ng papa ko, andyan talaga, mga pinsan ko, super. Side ng mama ko, mga auntie, uncle, pinsan ko, andyan din sila. Lahat nagkakaisa. Mga lolo, lola, paryente, lahat andun talaga. Sobrang na-appreciate ko ang mga relatives ko. Lahat, sobra. Nagkakaisa, doon talaga sila sumusuporta sa kapatid ko. Ayan. Doon mo makikita yung kabaitan ng tao. Yan. Doon mo makikita yung kabaitan ng tao na yung mabait kasi yung nawala siya. Sobrang daming tao. Lahat ng nag-aaway. Andun lahat. Nagkakaisa. Nakikita. Yun. Yung hindi mo inaasahan na pupunta. Yun pala ay pupunta. Kasi mabait nga yung namatay. Kasi mabait nga yung tao. Sobrang bait niya. Grabe. Kahit nga yung may something sa utak, umiiyak. Kasi patay na daw yung kapitbahay nila. Wala na daw si uncle niya. Wala na daw yung mag-joke-joke sa kanya. Yung may something yun sa utak pero naiyak. Kasi namatay na daw si uncle niya. Ayun, matouch ka din sa mga ganyan. Kasi doon mo makikita kung ano yung kabaitan ng tao. Yan. Yun nga, no, yun yung kasabihan, kung sino pa nga yung mabait, yun yung maagang kukunin. Huwag naman, no. Sobra. Pero laban lang tayo. Pinasa Diyos ko ang lahat. Ayan. Kaya siguro naisip ko din, kaya din kinuha yung kapatid ko. Hindi siya nagpasakripisyo sa amin. Wala talaga. Totally wala. Hindi nga siya nagsabi nga, ate, nagbalik akong sakit. Tabangi ko ninyo. Wala siya nagganon. Ate, tulungan niyo ako, bumalik yung sakit ko. Yung mga ganon, wala. Hindi talaga siya ganon na, ate, yung ganon, hindi, wala. Ayun. Then, ayun, sabi ko,
sige lang, hayaan na natin yun. Yung mga ganun, no? Tsaka si mama ko din, pinasabihan ko na, laban lang tayo kakayanin natin, mga kapatid ko, yung mga ganun. Pinaano ko sa kanila kasi iba yung namatay yung papa namin, tanggap namin kasi nagkasakit yung papa namin. Oo, dito din yun sa kamay ko si papa namatay. Then, yung mga ganun. Dalawa na yung nakuha sa amin, papa ko at saka yung panganay naming lalaki. Ayan, nandun na sila sa itaas. Yung hiling ko lang, sana tulungan na lang nila kami. Ayan, bantayan na lang nila kami. Yung ganun. Mga trabaho namin. Ayan, ganun. Yung mga ganun, no? Ayan. Ay, nako. Pinaaga nyo akong pinaiyak. Ayan. At ayun mga kakariyang, no, thank you sa panonood ng aking vlog at saka salamat at dito i-share ko ang aking nararamdaman. Ayan, i-share ko din sa inyo yung ang sakit ng aking dibdib. Ayan, first time ko ngayong umiyak dito sa aking video. Ayan, at saka sana huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. And then, sana i-share nyo yung YouTube video ko. Ayun mga kakariyang. Hanggang dito na lang ang aking video. Ayan, thank you for watching mga kakariyang. Salamat and God bless us all. Thank you so much. Gabayan tayo ng ating Panginoon. Thank you so much. Bye-bye!